hiling sa Diyos at sa kapwa. Madaling sabihin, mahirap gawin. Bahagi yun sa Ebanghelyo natin sa araw na ito ay karanasan ng isang Hudyo na hinolda, binugbog at halos mamatay na ng iwan. Pinagnakawan ka na ay sinakpan ka pa. Bahagi mo. Kaya nga yung panyaya ni Jesus ay nagpakita sa kanya ng habang. Bahagi yun, kaya minsan kapag yung tao ay na makikita natin, katulad ng dalawang naunang dinaanan lang. Ngayon, hindi lang, pagkikisisan ka pa, ibibidyo ka pa, ilalagay ka pa sa social media. Bahagi yun. Sabi nga po rin, paano kung halimbawa nakita mo na yung isang tao ay binugbog? Pupunta ka ba sa gitna? Para awawin? Mahirap yun. Maraming umaawat ang namatay. Mas namatay tayo umaawat kaysa yung binugbog. Pero ito yung araw na pinahayag sa atin ang problema. Kaya bahagi nyo ng pagkilos na kung mapapansin ko natin ay kapag sinabi natin pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos, ang binigyan ng Diyos dito ay gusto may pag-ibig sa kapwa kasi ng tanong ng Pariseo, sino ang aking kapwa? Bahagi yun. Sabi na ako minsan, mayroon akong isang teorya. Kaya daw, bakit naman mga tao ay minsan ay galit sa iyo? Isa pagkat galit sa iyo. Anong sabi nga ng isang teorya? Wala silang alam. Mga bobo. Sorry for the word. Pero ibig sabihin, yun ang bahagi yun. Yun ay isang teorya na lumalabas. Kaya kailangan din natin ng patuloy na pag-aaral. At sa bahagi nito ay nais kong bigyan ng diin sa 3 puntos. Ito po yung pinalabas ng CBCB ng kanilang pastoral leader pagkatapos po ng kanilang retreat noong last week. So maraming salamat po sa mga nagdasal ng aming huling retreat last week. Yung week before that, ayun yung panyaya ng CBCB. May 3 silang pinalabas na pastoral letter. Una, dahil sa 3 ito, dito ko ilalahad ng pag-ibig sa kapwa. Una, ay tungkol sa online gambling. Pangalawa, tungkol sa impeachment. Pangatlo, tungkol sa mining. Una, tungkol sa online gambling. Yung pong mga balitang-balita ngayon, yung mga sabongero, kasi nangyari yun during the pandemic, online sabong yun So bahagi yun, kaya po yun sa kapag sinabi natin online, may mga bagay na hindi tayo nakikita, tulad ng halimbawa ng online sabong. Kaya, contest yun, pero hindi lamang po yung pagpalay, ngunit yung manipulation during doon sa online sabong. So, bahagi yun, panalangin namin na nawa yung tanggap ng katarungan. Pero yung panyaya ng mga obispo, online gaming. Yung online na sugal, bahagi yun.
Hindi ko masama na tayo maglaro sa cellphone o sa computer, no? Online. Pero pag tingnan mo natin, lalo-lalo na online gambling. No? Kasi hindi mo nakikita eh. Ano lang hawak? Cellphone. Alam niyo, kalimitan ngayon na nagpapakamatay, isa yung sa dahilan. Maraming utang. Pag nagkaroon ng maraming utang, hindi na madalawas ang bahay. Cellphone. Gambling. No? Bahagi yun. Hindi lahat. No? Pero marami. Bahagi yun na kung saan nakikita natin. At tingnan mo ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. No? Inyong asawa, kapatid, no? Anak, magulang, baka mamaya nalululod. Meron nung famous sa atin sa Pilipinas, siguro narinig ninyo, yung scatter, no? Online gambling din yun, no? So, pero maraming forms. Pero yung pinaka-famous sa Pilipinas ngayon, scatter. At ano yung problema? Hindi mo kasi alam eh. Talo ka na ba? Hindi mo ramdam. Hindi mo ramdam na natatalo ka. Kasi bakit wala kang hawak? Digital. May Gcash ka lang. May Paymaya. May mang uri ng digital banks. No? May credit card. May ATM. No? Bahagi yun na kung saan yung makita po natin. At bahagi rin na yun. Kaya yung may mga credit card at ATM, itago ninyo. No? Kasi baka yung mga kabataan ay ang gagaling dyan. No? Itago ninyo para hindi nila mag-alit. Kukunin lang kasi ang number niyan. No? Pagkataon na kung saan ay makita natin yung kabila at saka yung likod. Pero yun ang paanyaya ng simbahan. Naadil. Una, huwag kayong umasa sa gambling. Umasa kayo sa Diyos. Kasi hindi masasabihin ng maglaro ka rito, yayaman ka. Yung kalimitan mo ay nag-text lang sa mga yan. Sasabihin sa iyo, may free 500 ka, maglalaro ka lang. 500 free. Paano na yung iba? Pangalawa, yan ay nakakaabig. No? Nakakaabig yan. At kapag naabig ka dyan, mahirap nang lumabas. Kahit gusto mong lumabas. Kasi bakit? Gusto mong makabawi. Gusto mong pang umaman. Addictive yan. Yung online gambling. Ang bahagi yun. Kaya kung may mga habit na, huwag ka na magpapagamit ng cellphone dyan. Kasi kapag talagang gumamit yun ng cellphone, talagang yan ang una niya ang bubuksan. Magkaroon lang siya ng internet connection. Bahagi yun. Ikaw ay lalamunin yan nang hindi mo na mamalayan. Pagkakataon na kung saan ay makita po natin. At yun ang pagkaingatan natin. Wala akong isa ng problema kung ito ay leisure lang. Kaya lang sabi nga natin, sa US kasi, sa US, yung mga matatanda, yung mga senior, yan yung kanilang leisure. Kaya lang, nagpupunta sila sa casino. Hindi naman may mga ano na yung mga yun. Yun ay nakatanggap na ng kanilang pinaghirapan. Pero ang problema ngayon ay yung ating mga kabataan sana wag malulod sa online gambling. Pangalawa, ay yung impeachment ni BP Sara. Ano yung pamatayan ng simbahan? For the love of country. Kinakailangan dumaan sa proseso ng impeachment. Hindi sapagkat
si Bibi Sara, may kasalanan. Hindi rin naman sapagkat si Bibi Sara ay walang kasalanan. Yung proseso doon makikita. Kasi ano yung mahagi rito? Ano yung pinapakita rito? Accountability. Maraming hindi accountable. Marami hindi tumatanggap ng kanilang responsibilidad. Tumatakas sa responsibilidad. May batas tayo. Ano sasabihin kapag hindi natin pinagpatuloy? Okay lang pala yan. Mangilampot ka na dami ng pera ng gobyerno, pera ng bayan, at okay lang. Or pwede rin naman sabihin natin na hindi na pala kinakailangan ng accountability. Sapagkat bahagi ho yun. Kaya nga meron tayong COA, Commission on Audit. Di wala na yung Commission on Audit. So, ang panyaya ng mga obispo dumaan sa proseso. At ngayon na, sapagkat tatagal pa yan, sayang lang yung pera ng bayan na gagastusin. Tapusin na kaagad. Matuldo ka na. Pangatlo, ay tungkol sa mining. Sa Palawan kasi, ito yung primary concern sa Palawan, ay marami yung nagbubukas ng minahan sa Palawan. Marami yung kayong resources. Alam naman natin, walang problema sa pagmimina. Kailan kapag napakarami na yung mga kumpanya na nagmimina, yun ang problema. No? Kung tutusin mo, yan din yung magiging problema natin dito sa ginagawang dam. No? Kasi biro mo, Paul District, 3 na kagad ang mayroon na tayong Kaliraya. Gagawin pa yung Angulan at yung Bilisima. Ay napakaliit ng 4 district natin. Dito palagi nakaipon. Ay maghuhukay ang mga yan. Ay bahagi o na kung saan ay pag-ingatan natin. Kasi sisirain yan ng ating kalikasan. Hindi ko sinasabi na huwag na. Pero kinakailangan ay maging maingat tayo. At baka mamaya ay tayo ay ilulubog ng mga minang yan na sa sobrang dami ay baka tayo ay malubog sa baha. Bahagi yung na kinakailangan natin pagkaminatan. Sana rin po makatupad sila sa maayos na pagkilos sa gitna ng ating pag-undal at pagkakaroon ng mga minerals na kailangan natin sa daigdig na ito. Kasama na dyan ang tubig. Ito pong tatlong ito, paano ito papasok sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? Mag-ingat po tayo. Sapagkat baka mamaya yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa, kakainin ng alin? Ng addiction. Kapag adik ka sa isang bagay, makakalimutan mo ang Diyos, makakalimutan mo pamilya mo, makakalimutan mo ang mga anak mo. Doon ko na nakakalimutan. Minsan na malitan mo, nakakalimutan ng kumain. Kapag ikaw ay adik, yan ang bahagi na pwede rin sirain ng gambling. Ano ba? Ay yung sa ating pag-ibig sa Diyos, hinihingi yung accountability natin. Bahagi yung hindi pwede na
gagawa ka ng kalokohan pagkatapos ay hindi mo pananagutan. No? Hindi yung pag-ibig yun kapag pinababayaan natin. No? Tolerance yun. No? Yung bahagi yun, hindi dapat natin tinutuloy ang mga bagay na nakasisira sa ating pagkatao. Pero kapag pinabayaan natin na, dadalamunin yan, mawawala yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hanggang pagiging kahaman. Itong mga bagay na ito ay sumisira sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya yun ay pagdasal natin. Naway gabayan tayo ng tunay na pagkilos upang hindi masayang yung paanyaya na ipinapahayag ng buong may kapatid. Itong mga ginagawa natin ay isang pagkilos natin. Di lang pagtugon natin sa hamon ng ano, pag-ibig sa Diyos ang higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa